Hindi. 17, oh, tama. Oo, hindi ka naman talaga tumatanda siya, no? Pero, di ba, alam natin, bilang mommy at bilang married na, hindi maiiwasan na ma-stress ka sa bahay, di ba? So, how do you handle the stress? Siyempre sa mga kids, kay Dennis, kung nagkakaroon kayo ng tampuhan, paano ka hindi naaapektuhan? At anong ginagawa mo to handle stress? Normal naman kasi parang nakasanayan ko na yung stress na yan. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, parang pinatatag na ako ng stress. Tsaka parang, well, si Dennis kasi napakabait na partner. So ang ganda ng tandem namin dalawa. Na pag ako yung nasa stress at hindi ko alam ang gagawin ko, siya yung, oh teka, ako muna, relax ka lang dyan. Matulog ka, yung, ano ka lang, anong gusto mo, yung gano'n. Tapos pag ako rin, ako naman yung relax, siya naman yung nasa stress, ako naman yung magte-take over. Halika, ipapasyal kita, yung ganyan. So maganda yung team namin na hindi namin sinasabayan yung isa't isa. Na pagka nagkakaroon kami ng problema, kahit na yung problema namin dalawa, pag nag-aaway kami, pag medyo mainit na yung ulo, hihiwalay muna kami ng kwarto. Magkukulong ako dito, doon siya sa kabila. Yung gano'n. Yung alam namin kung paano siya i-handle. Siguro sa tagal na, nakatulong yung matagal na naging kami. At nakilala na namin ang gusto yung isa't isa. So pagka may mga nakaka-stress or may mga problema, alam na namin kung paano i-handle. Talagang, syempre hindi naman pwedeng hindi ka maapektuhan, di ba? Madalas kahit na alam mo na minsan napagdaanan mo na, tapos naulit na lang ulit. Kasi stress ka ulit, di mo maiiwasan. Pero, nagpapasalamat ako na yung mga tao sa paligid ko, nandyan sila para kalmahin ako, nandyan sila para tulungan ako, at maswerte ako na hanggang ngayon nandyan pa rin sila para suportahan ako. Sila Tita Becky, ang aking mga manager, sila Jan, yung mga mahal ko sa buhay, at soon si ate, kukulitin ko na to. Ate, ano magagawin ko dito? Ate, madadagdagan yung stress mo sa... Actually, expect ako lang ng mga anak ko. Di ba? Oh. Full of wisdom yan si Ma'am Ray. Sasend lang kanya ng mga inspirational quotes. Next question ko, Jen, kasi if I'm not mistaken, before, parang nagkaroon kayo ng plan na mag-migrate, di ba, sa Amerika. Parang balak yung bumili ng bahay mo. Okay. Nakabili po kami. Oo, noon. Kaya kami nagpunta noon hindi dahil para mag-migrate, kasi hirap akong mabuntis. So ilang beses ako nag-try dito sa Pilipinas, walang nangyari. So nag-decide kami na pumunta sa ibang bansa para subukan kung paano nila ginagawa yung anong tawag doon? IVF? In vitro? Tawaan po ba? Yes. Yun, nakalimutan ko na. Tapos ang plano namin talaga noon magpapasurrogate lang ako. Kasi syempre gusto ko rin habang nagtatrabaho ako, hindi naapektuhan yung trabaho ko. Continuous pa rin yung work ko kahit na inaantay namin yung baby, ganyan. Tsaka doon, legal di ba dito parang hindi pa ganun ka. So yun lang yung ginawa namin doon. Nag-harvest ako ng egg, tapos freebies. Hanggang ngayon nandun pa rin siya. Naunahan na siya ni Dylan. Sabi niya, nauna ako sa inyo, nauna ako kay Dylan bakit hindi pa? So yun, andun pa rin siya. So kung mag-decide man kami na mag-baby ulit, at least meron ng boy siya rin. So sa ngayon, wala pang plans na i-push through yon? Wala pa po ulit. Kasi maliit pa si Dylan yung bunso namin, 2 years old pa lang, so gusto kong mag-focus sa kanya, i-enjoy yung childhood na kasama rin ako. Kasi hindi ko na-experience yan kay Jazz. Dahil kinailangan kong mag-work agad after kong manganak dahil nga single mom. Kaya ngayon talagang nagtitake ako ng time na, sige, pwedeng relax muna ako ngayon, enjoy ko muna yung baby para naman, di ba, makasama niya ako habang bata pa siya at ma-enjoy namin yung isa't isa. Okay, last question, Jen, for Jenna. Kasi sabi mo nga nasa movie production na rin kayo ngayon. Curious lang ako kung ano yung nagtulak sa inyo ni Dennis to start your own movie production. Sa loob ng 20 years, syempre, alam na namin kung paano galawan sa industriya. So parang
mag-produce, di ba? Parang isa yun sa mga passion namin ni Dennis eh. Lalo na pagka may project na pumapasok, yung ganun, gusto natin ng magandang script. Gusto natin na yung production na gagawa ng pelikula namin maayos, maganda yung release. So parang sa pagiging meticulous namin, gusto namin ilatag doon sa production namin. Gusto namin i-apply lahat ng mga kaalaman namin doon sa production namin. So nag-decide kami na gumawa ng, syempre gusto namin quality film, magandang script, magaling yung writer, maganda rin yung platform kung saan namin ilalabas. So yan, decision kami na gumawa ng sarili production. Syempre hindi naman yun doon magsasara na hindi na kami pwedeng gumawa sa iba. Gagawa pa rin kami sa iba. Pero syempre gusto namin makagawa ng quality na pelikula. And supportado naman kayo ng GMA7. Oo naman! Sobrang suportado kami ng aming network. Soon, i-announce namin yung aming first project. Excited kami dito. Congrats sa bagay yung movie production. Thank Last you. na lang kay Ma'am Ray. Kasi nabanggit ni Jen kanina na si Dennis, tamad magkaroon ng facial routine. Possible ba na kunin mo rin si Dennis para magkaroon ng male counterpart? Kasi sa Tremendous trio na product mo, parang wala ka pang male endorser. Puro female. Secret. Biglang naghina. Secret. De, abangan po natin. Di ba, para mas masaya ang pamilya. At syempre, kailangan madagdagan yung mga magagaling na aktor at actress dito sa pamilyang ito. At magaganda at gwapo, ma'am. So, abangan po natin ang ating pasabog by September. Ayun. Okay, thank you. Maraming salamat, Ate Janice. And I believe yun na po ang ating mga katanungan for the Q&A with our newest